Alam nyo, baka magulat na lamang po tayo, biglang may sasabog na digmaan sa ating mundo ngayon, mga sangkay, dahil kapansin-pansin ngayon ang paghahanda, no, ng mga malalaking bansa sa tila baga paparating na malaking digmaan. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating vlog today. At ngayon mga sangkay, pandaigdigang balita po tayo. No, pag-uusapan po natin ngayon itong tumitinding paghahanda ng mga malalaking bansa. Ngayon nga po mga sangkay, itong Japan ah, maglalagay daw po ng isang weapon doon sa may Taiwan. Para ano? Alam na po natin kung anong kalaban ng Taiwan. Di ba? China lang naman. So, ang Japan, tila baga gigil na gigil ngayon sa China. At ngayon, isa pa sa balita, yung Iran, bibili din po ng mga kagamitang pandigma sa China. So, ano ba itong nangyayari ngayon sa ating mundo? May paparating na bang digmaan? Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan, tayo po ay 1.6 million na po, no? Malapit na po tayo makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe, i-check nyo po sa ibaba ng video na to. Yan po, dyan. Tapos i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito kasi ngayon yung update, no? Tila baga gigil na gigil ngayon itong Japan sa China. Kaya pala yung China ngayon mga sangkay, kinakabahan sa galawan ng Japan. Kaya naghahanda po talaga sila ng gusto kasi alam naman po natin pagdating sa kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdigan, halos nilamon po ng Japan ang China at that time. Kawawang nangyari sa kanila. At ngayon, baliktad na po ang sitwasyon dahil ang China, higante na pong bansa. Ang Japan, higante pa rin pong bansa. No? Kumbaga, mga sangkay, match na. Or pwedeng mas lamang pa ang China or depende. Kasi ang Japan, marami pong tinatago din ito eh. Ngayon, mga sangkay, itong Japan, magpapadala raw ng missile malapit sa Taiwan. So, ano ba? Ginigigil ba nila dito yung China? Nakatakdang mag-deploy ang Japan ng surface-to-air missile sa Yonaguni Island na nasa 110 kilometers mula Taiwan bago matapos ang fiscal year 2030 o pagsapit ng Marso sa 2031. Ayon sa Defense Minister ng Japan na si Shinjiro Koizumi, lalagyan ang isla ng medium-range missiles na kayang sumalubong sa mga paparating na eroplano at missile. Oh, ayan na. Lalagyan nila ng missile na pangharang. So, isa lang naman ang banta ng Taiwan. Mga sangkay, 'di ba? China lang. China lang ang banta ng Taiwan eh. Hindi naman po Pilipinas. Hindi rin naman po Japan. Hindi rin naman po Korea or India. Kung ano pa mga malalapit na bansa. Ang matinding banta lamang po nitong Taiwan ay China lang. So, sa madaling sabi, ginagalit ng Japan ang China. Gusto po talaga nila na maubos ata yung pasensya nitong China, mga sangkay. Pinapakitaan po nila ng pwersa ngayon. Ngayon nga, nag-i-expand sila, di ba? Nag-i-expand po yung militar ngayon ng Japan. At alam nyo, sa mahabang panahon, ang Japan po na-stuck po yan eh. Kasi 'di ba after World War II, bagamat may mga sundalo pa rin sila, pero pinagbawalan na po silang magpalakas ng kanilang militar. Pero sa panahon natin ngayon, iba na po. Pinayagan na po sila ng mga ng western countries like America na mag-expand ng kanilang military. No? Ngayon, ito na ang makikita po natin. Yan po, mga sasakyang pandigma ng Japan na ngayon ay nagpaparada na po sa mga karagatan. Matatanda ang inaangkin ng China ang Taiwan at hindi isinasantabi ang paggamit ng puwersa para sa unification. Una na ring nagpahayag si Japanese Prime Minister Sanae Takaishi na maaaring umaksyon ng Japan sakaling atakihin ang Taiwan
bagay na nagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Nako, ayan na, mga sangkay. Ito ang ikinakakaba ngayon ng China. Narinig nyo, mga sangkay, ang sinabi? Maaaring umaksyon ang Japan kung gagawin ang pagsalakay ng bansang China sa Taiwan. Aaksyon sila. So yun po ay malaking babala sa China na parang pag kayo, kumilos kayo ng matindi at nalaman namin, gigirahin namin kayo. Ganun ang nangyayari ngayon, mga sangkay. Malakas ang loob ng Japan kasi nga po malalakas din po yung kanilang pandigma. Biruin nyo na ba naman, mga sangkay? Na-stuck sila, di ba? After World War II, pinagbawalan na po silang magpalakas ng kanilang puwersang militar. Manghimasok sa mga gulo ng mga bansa. Pero ngayon, kita nyo ngayon, mga sangkay. Di ba? O may eksena na. Pero, kahit sila ay na-stuck noon, nasa number 7 pa rin po sila na pinakamalakas na puwersa sa buong mundo. How much more ngayon, mga sangkay? Nakatanggap ng bomb threat ang opisyal na tahanan ni Australian Prime Minister Anthony Albanese. Okay. So, eto ngayon, mga sangkay, eto pa ang balita. Ang Iran daw po ay bibili ng supersonic anti-ship missiles sa China. Samantala, pinaplansya na ng Iran ang isang arms deal na maaaring palakasin ang kakayahang pandepensa ng Tehran sa rehiyon. Ang naturang kasunduan ay nakasentro sa pagbili ng Chinese-made CM-302 supersonic anti-ship missiles na may kakayahang lumipad sa supersonic speeds in low-altitude conditions na nagsisilbing pangunahing sandata laban sa mga warship. Ang naturang mga missiles ay may operative range na 290 kilometers. Naghahanda po talaga yung mga bansa ngayon, no? Medyo naaamoy nyo ba yung nangyayari? Hindi pa pumuputok to, mga sangkay, pero isang ano lang to eh. Kumbaga isang pagkakamali lang ng world leaders. Boom! Then World War III will happen. Ganun po ang mangyayari. At kapag nangyari yun, mga sangkay, good luck sa ating planeta. Na sapat para matamaan ang malalaking barko sa dagat katulad ng mga destroyer at carriers ng Estados Unidos sa katubigan ng Iran. Mahigit 2 taon na itong pinag-uusapan ng dalawang bansa, ngunit nagpasya ang Iran na madaliin ang pagtatapos nito buhat ng 12-day war noong Hunyo ng taong 2025 sa pagitan ng Israel at Iran at Operation Midnight Hammer na isinagawa ng Estados Unidos. Patuloy pa rin ang military build-up ng US sa baybayin ng Iran kung saan handang magsagawa ng operasyon ang kanilang militar sa okasyong mabigo ang Estados Unidos at Iran na maabot ang isang kasunduan. O ngayon, mga sangkay, ayan na nga po ang nangyayari. Yung mga sundalo ng Amerika ngayon, nandun na po sa Iran. Yung karagatan ng Iran, mga sangkay, nagkaroon na po ng military build-up ngayon yung US. Ewan ko, ilang batch na po ito ngayon, mga sangkay, na pinapadala nila doon ng mga military. Pero, sabi pa nga po ni Donald Trump, kung hindi po maayos ang sigalot, kung hindi po bababa sa pwesto yung regime ng Iran, lulusubin daw po talaga nila. Pambihira. Sinabi ng ilang eksperto na ang posibleng pagkuha ng mga supersonic missiles ay maaaring magbigay sa Iran ng mas malakas na kakayahan para labanan ng isang maritime strike mula sa Estados Unidos. May hirapan din po talaga sila dyan. Kahit anong gawin ng Iran, may hihirapan sila dyan kasi ang Amerika, ang dami pong sekreto mga weapon. Napatunayan na yan, mga sangkay, nung kinubkob nila ang presidente ng Venezuela. Anong sabi ng mga sundalo ng Venezuela? Hindi namin alam bakit hindi kami makagalaw. Parang may pressure daw po sa kanila na nung time na dumating ang mga sundalo, mismo pagpaputok ng baril, hindi gumagana daw. Paano daw nangyari yun? So, sa madaling sabi, may mga weapon ng US na hindi po natin alam, na hindi po kabisado ng buong mundo. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Itong Japan, tila baga ginigigil itong China. At ito namang Iran ay napapalibutan na po ngayon ng mga sundalo ng Amerika. Anong inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel.
Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.